po, ang isang tao nagkakaroon o nakakaranas ng demonic influences sa kanyang buhay kapag meron siyang direct contact with the preternatural world. Ano po ba yung preternatural world? This is the world of evil spirits. This is the world of the fallen angels. At yung pong kasama din po dyan, yung paghahangad na magkaroon ng esoteric knowledge, and then yung pong kakaibang mga kapangyarihan na maari pong makapagbukas sa isang tao sa mundo ng mga demonyo. Yun po yung pangatlo, direct contact with the preternatural worlds through the use of occult or forbidden powers. Pag sinabi po natin occult, it can be occult beliefs and occult practices. Yan po yung mga paniniwala at mga ginagawa po ng tao na taliwas sa katuruan ng Diyos, taliwas sa mga aral ng ating pananampalataya. At pang-apat po, karaniwan po, akala po nila okay lang po magkaroon ng ganito. The use of the occult third eye and psychic abilities. Ito po yung kakayahan na makakita, makaramdam, at magkaroon ng komunikasyon sa daigdig o sa mundo ng mga espiritu. Akala po nila, o sabi po ng marami, ang occult third eye ay isang charisma galing po sa Diyos. Hindi po. Sapagkat ang sapagkat ang occult third eye, yan po yung organ na ginagamit sa tinatawag po nating divination. Yung pong pagkakaroon ng kakayahan na alamin ang mga bagay sa nadarating o kaya naman malaman ang mga bagay na mangyayari pa lamang o mga bagay nung nakalipas at iba pang makaalaman o knowledge apart from God. Kapag ang isang tao po may occult third eye, mas malaki po ang posibilidad. There's a higher possibility that he or she will be molested by the evil spirits in various ways. Yun po yung pang-apat. Ito po yung ilan sa mga occult practices that serve as doorways of the evil one. Siguro po ang ilan sa mga bagay na ito ay pamilyar po tayo o narinig po natin sa paligid po natin because of the influence of other traditions or other orientations or other groups na encounter po natin sa ating buhay araw-araw. Ito po yung ilan sa mga occult practices and beliefs. Psychic healing, crystal healing, faith healing, energy healing, magnetic healing, and pranic healing, psychic readings, reincarnation and past life, Satanism, spell casting, and casting curses, spirit questing, and tarot card reading. Palagay ko po ang ilan sa mga ito ay narinig nyo na po. At sana naman po hindi po natin pinapaniwalaan at di po natin ginagamit. Kasi kapag pinapaniwalaan natin at ginagawa po natin ang mga occult beliefs and practices na ito, we are opening ourselves to various demonic influences sa buhay po natin. So, mahalaga po, tingnan po natin ang ating sarili. What are practices? What are beliefs na ginagawa ko na akala ko tama, nun pala ay hindi? Because they are occult beliefs and practices na dapat po nating iwasan. As Catholics po, we should never seek benefits from spiritual powers outside of God or open doorways by which evil spirits may attack us extraordinarily. Dapat po iwasan po natin, o wag lang iwasan talagang, wag tayong mag-subscribe, wag tayong maniwala dun sa mga beliefs and practices na yon. Bakit po? Because those beliefs which are occult, those practices go against directly the first commandment. Yun po ay taliwas kontra sa unang utos ng Diyos na nagsasabi sa atin, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So yun po yung ilan sa mga openings o mga doorways na dapat po alam natin nang sa gayon, hindi makapasok ang masasamang espiritu sa buhay natin at makagawa ng masama at makapipinsala sa ating kaluluwa, sa ating pamilya, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. That is our first line of defense, to know the possible doorways or spiritual and moral openings of the evil one sa ating pong buhay. But what can we learn from the church? Siyempre po, balik po tayo sa mga fundamentals o mga basics po ng ating pananampalataya. And we can learn a lot of things about
about many things na tinuturo po sa atin noon pa mang araw, how can we protect ourselves from the evil one. Sabi po ni Bishop Thomas Olmsted, sa kanya pong article na nabasa ko po, sabi niya, spiritual warfare, the armor of the sacrament. Ito daw po talagang hinaharap nating digmaan na ito. It is something spiritual, and our armor is the sacrament. Yan ang ating sandata. But why is it a spiritual warfare? Every day, we engage in a spiritual warfare, but it is not with flesh and blood, but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens. That's from Ephesians chapter 6, verse 12. Sabi po ni Apostle St. Paul, the battle is something spiritual in nature, and our enemies are not flesh and blood. Our enemies are spirits, principalities, powers. Sa madaling sabi po, ang kaaway po natin ay hindi natin nakikita. Parang COVID-19 na nagbibigay po ng sakit po sa atin. Our enemy is invisible. Our enemy is spiritual. At dahil po dyan, ang atin pong weapon dapat din ay spiritual. Our enemy is spiritual in nature, and our weapons to protect and defend ourselves must also be spiritual in nature. Hindi po mga bala, mga anting-anting, o mga bawang, o anuman po na mga material o mga bagay na galing po sa mga occult practitioners. These are powerless po, mga kapatid. Wala pong panama ang mga ito. Wala pong bisa ang mga ito. Kaya hindi natin pwedeng gamitin na ipangsanggalang o pangprotekta sa ating sarili laban po sa masama. Our enemy is spiritual, and our weapon must also be spiritual in nature. The spiritual war against the devil and his minions has crucial consequences. Meron po siyang epekto, meron po siyang impact sa ating daily life with an outcome that determines our eternal destiny. Take note po, the devil does all, ginagawa ang lahat, in all his power to destroy the work of God in us. Gagawin ng lahat para sirain tayo, para wasakin tayo, kaya po napakahalaga na protektahan natin at ipagsanggalang natin ang ating mga sarili. And we are rich with spiritual armor, with spiritual weapons. Kailangan lang po nating i-rediscover o muli po nating balikan ang mga ito para magamit natin araw-araw. But the question is, as the question of the psalmist, from where shall come my help? My help shall come from the Lord who made heaven and earth. That's Psalm 121. As we engage po sa spiritual battle na ito, our weapon is something spiritual, and our help will be coming from the Lord. Yes, the Lord will help us, but we must also help ourselves by protecting our faith, by maintaining spiritual life and other things na makatulong sa atin para mag-grow tayo sa ating faith life at sa ating spiritual life. From where shall come my help? My help shall come from the Lord who made heaven and earth. And the most effective armor against the lure of the devil's influence is an intense life of grace. Yun po yung pinakamatibay, sabihin po natin, pinaka-powerful, pinakamalakas na pangsanggalang po natin laban sa masama. Intense life of grace. We must live in a state of grace that is generously offered through the sacraments, to the sacramental life of the church. In the sacraments, Jesus Himself fights with us and for us. Yun po. Our weapon, our best weapon, our strongest weapon is to live a life of grace. At nangyayari po yung life of grace to the sacramental life of the church na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. In the sacraments, Jesus Himself fights with us and for us. Sinasamahan tayo ni Jesus at nakikipaglaban sa atin si Jesus sa pamamagitan po ng mga sacraments. And most of us are aware of the sacraments. Sa atin po ng mga mulat na po sa ating pananampalataya, we know the value of the sacraments in our spiritual life.
Sabi po sa Catechism of the Catholic Church, 1131, the sacraments are efficacious signs of grace, instituted by Christ, itinatag ni Kristo, at ipinagkatiwala sa simbahan, by which divine life is dispensed to us. The visible rites by which the sacraments are celebrated signify and make present the graces proper to its sacrament. So yun po yung unang powerful weapon po natin, the sacraments. These are signs instituted by Christ and entrusted to the Church, and through which divine life is dispensed to us. Nagkakaroon tayo ng buhay na banal, ng sanctifying grace to the powerful help of the sacraments. Yung pong sacraments pala galing sa word na sacramentum. And sacramentum, ito po ay solemn oath that soldiers made upon their military enlistment. Kapag ito pong mga Roman soldiers ay sasama na sa listahan ng mga soldiers, they will be executing or making an oath o yung pong panata o yung pangako. And they bound themselves to defend the empire from any foreign and internal threat. And the oath obliged them to go whenever and wherever they were needed to defend the empire. And after taking the oath, they're obliged to defend the empire from internal and foreign threats. Ganoon din po yung mga sakramento. Ganoon din po ang ginagawa ng mga sakramento sa buhay natin. The sacraments defend us from any foreign or internal threats. Kaya maganda po talaga that we rediscover the beauty, the power of the sacraments in our life as Catholics, in our life as Christians. At marami po sa atin ang pamilyar sa mga sacraments. We have the sacraments such as baptism, confirmation or chrismation, the Eucharist, penance, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. These are the 7 sacraments. Kung mapapansin po ninyo, these 7 sacraments have semblance ng mga stages ng ating natural life at ng stages ng ating spiritual life. Kumbaga po from womb to tomb, mula sa sinapupunan hanggang sa libingan po ay may mga sacraments na nag-a-accompany sa atin. At ibinigay po yun ni Jesus, pinagkatiwala po ni Jesus yun sa kanyang simbahan para gamitin natin na nang sa gayon makapamuhay tayo sa kanyang grasya at malayo tayo sa lahat ng masama. According to the Catechism of the Catholic Church 1:11-16, the sacraments, as the Catechism reminds us, are powers that come forth from the body of Christ, which is ever-living and life-giving, and they are actions of the Holy Spirit at work in the body of Christ, the Church. Nagbibigay buhay po ang mga sakramento. At ang kapangyarihan ng mga sakramento ay galing sa katawang mistiko ni Kristo, from the body of Christ, and their actions of the Holy Spirit at work in the body of Christ, the Church. Ganyan po kahalaga para sa atin ang mga sakramento. And we must also take note po, every sacrament produces its effect by the power of Christ alone. Walang bisa ang mga sakramento kung di nanggagaling ito kay Kristo. Hindi galing sa kapangyarihan ng pari, ng deacon, o ng bishop, o ng minister. Ultimately, the power of the sacraments comes from Christ alone. And He has entrusted this to the Church as means to apply this victory to win the spiritual battle for our souls. And why did Christ entrust to His Church the sacraments? Ito pong dahilan. To become means to apply this victory to win the spiritual battle for our souls. Para gamitin nating weapons para manalo tayo sa ating spiritual battle, sa ating pakikipagtunggali o pakikipaglaban sa masama araw-araw. The sacraments then are armor of choice in this spiritual war, an armor. And through them, Jesus continues to heal, to forgive, to strengthen, and to sustain us in our fight against the evil and his minions. These are spiritual weapons po. Laban sa devil
and his minions. Pero ito po ang tanong at minsan po ay nakakalungkot din po. Why do so many of us fail to use the full potential of these weapons in our daily life? Why do so many of us fail to use the full potential of these weapons in our daily spiritual battle against the devil? Bakit daw po marami sa atin parang hindi nagagamit ng mabuting, ng husto ang kapangyarihan ng mga sakramento? Siguro po dahil sa kakulangan ng kaalaman, lack of knowledge, and of course, siguro po because of influences of occult beliefs and practices. Kapag nawala po ang sacramental life ng isang Catholic, he or she is prone to occult beliefs and practices. Kaya maganda po na talagang balikan natin ang many basics and fundamentals of our faith, and one of them is the sacraments as our spiritual weapon. The effects of the sacraments also depend on how well we are disposed to receive them, and Christ always gives grace in the sacraments, but we must have the right motives and conditions for receiving those grace. Gusto ko pong i-highlight po ito para ma-remind po tayong lahat. The sacraments are real encounters with our living Lord. The sacraments, therefore, are not simply rites, rituals, or ceremonies. Ultimately, the sacraments are real encounters with our living Lord. It is through the sacraments wherein we encounter Christ. Kaya po pag may binibinyagan, it is Jesus Himself who baptizes. When someone is confirmed, it is Jesus Himself who confirms. Kapag meron pong ikinakasal, si Jesus mismo nagkakasal. Kapag meron isang nagkukumpisal, si Jesus mismo nagpapatawad sa kanyang kasalanan. Kapag ang may sakit, pinapahira ng langis, si Jesus mismo ang nagpapagaling sa may sakit. Kapag ang isang lalaki ay inoordinahan, si Jesus mismo nag-oorden sa taong ito. All the sacraments are actions of Christ. And these actions of Christ reminds us of His presence. And these sacraments are real encounter with the living Christ, with the living Lord. And no one who encounters Jesus Christ goes away unchanged. Lahat po na naka-encounter kay Jesus ay nagbabago po ang kanilang buhay. Ngayon po, let us reflect on this. How do the 7 sacraments become our spiritual protection from the evil one? Na-highlight na po natin na ang mga sacraments po ay spiritual weapons, spiritual gears po natin ang mga ito. But how do the 7 sacraments provide spiritual protection for us from the evil one? Isa-isahin po natin. The sacrament of baptism. As you all know, the sacrament of baptism is the gateway to life in the Spirit and the door to the other sacraments. The sacrament of baptism frees us from sin and reborn us as sons of God. We become members of Christ and incorporated into the church and made sharers in the mission. Baptism is the sacrament of regeneration through water in the Word. Ganun po kahalaga para sa atin ang sakramento ng binyag. Tayo pinalilinis sa ating makasalanan, nagkakaroon tayo ng bahagi sa katawan ni Kristo. We become part of Christ's body. We become members of the church. And we become inheritors or heirs of the kingdom of God. Nagiging tagapagmana tayo ng kaharian ng langit. Alam po ninyo, in the early Christian church, exorcism is an integral part of the rite of baptism, since pagan converts are rendered impure by their idolatrous worship. Talaga po yung mga binibinyagan ng mga unang siglo ng ating simbahan ay mga may edad na po, matatanda na po. And these are pagan people. And because they worship pagan gods, they're considered impure. And they have to renounce, they have to reject, they have to negate those false beliefs and practices sa mga pagan idols or pagan gods. Kaya po sila, ine-exorcise din po sila. Talagang part ng Christian, talagang part ng rite ng baptism
in the early Christian era, yung minor exorcism o pagkatakwil sa makasalanan. And the rite of baptism we now use also contains a minor exorcism wherein parents and godparents renounce Satan and afterwards profess their faith in the triune God on behalf of the child to be baptized. Ngayon po, mga bata na po karaniwan yung binibinyagan at usually, ang nagkatakwil ng kasalanan ay ang mga magulang, mga ninong at ninang, gain din sila na din mismo ang nagpapahayag ng Catholic faith on behalf of the child to be baptized. May mga pagkakataon po sa mga binyagan, ang mga bata iyakan ng iyakan, nagkakagulo, siguro po syempre dahil mainit, crowded po ang simbahan, etc. But I would like to believe that nag-iiyakan din ng mga bata that time kasi that time na ginagawang ang binyagan, evil spirits may also be reacting because they are being expelled from the child to be baptized. Pinapalayas sila, pinapaalis sila dun sa bata na binibinyagan. And in the rite of Christian initiation of adults or RCIA, it is the candidate himself who rejects Satan and professes his faith in the triune God. In our experience po sa pag-deal sa mga spiritually afflicted, absence of faith in the triune God or contamination of one's faith in God, we found out, are the usual na nagiging opening to various demonic influences. And also, hindi lang po yung absence of faith in the triune God, o kaya naman yung contamination of faith. Nabinyagan nga, pero meron palang mga occult beliefs and practices, kaya na-expose siya sa mga ibang na-expose siya sa iba't ibang mga practices na hindi naman Catholic. Yung kanyang faith ay naging contaminated, naging impure, and that also renders his faith contaminated, and he or she becomes open to demonic influences. Kaya po, it is common practice to evaluate ng mga priest exorcists at ng kanilang mga lay collaborators to evaluate if an individual seeking for spiritual help is already baptized in the Roman Catholic Church. Kaya po tinatanong kung nabinyagan na ba o hindi. Kasi kapag hindi nabinyagan, una po talagang gagawin ay encourage the person to really embrace Catholic faith at nagpabinyag po siya. And meron po mga instances after baptism, if not totally eradicated po yung mga demonic influences, but at least ay nalesen po ang pambubulabog o pangialam ng demon sa tao pong ito. Ganun po kahalaga ang sakramento ng binyag. The sacrament of baptism has the power to free an individual from the clutches of the evil one. More so, if the baptized lives his or her baptismal promises and the mission to become priest, prophet, and king, he or she is protected from the different evil influences. Kapag ang isang tao po talaga, isinasabuhay niya yung kanyang binyag, yung mission niya bilang priest, prophet, and king, less likely po na magkaroon siya ng mga evil influences. Kung meron man po ay lesser po ito at mas maliit po ang posibilidad na bulabugin siya ng masamang espiritu. Ganun po kahalaga para sa atin ang binyag. Kaya we encourage all parents na huwag na pong patagalin ang pagpapabinyag sa kanilang mga anak. O baka naman po may mga adults din po na nakakaranas ng iba't ibang mga demonic influences. And one possible reason is baka hindi pa baptized o kaya naman ang Catholic faith received through baptism ay contaminated by non-Catholic, by occult beliefs and practices. Siyempre po, pangalawang sakramento, yung sakramento po ng kumpil or the sacrament of confirmation. Baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the Church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence, they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed.
In the prayer to the confirmands, the bishop says this prayer. All-powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your sons and daughters from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. By this anointing, the confirmand receives the mark, the seal of the Holy Spirit. A seal is a symbol of a person, a sign of personal authority, or ownership of an object. Hence soldiers were marked with their leader's seal and slaves with their masters. A seal authenticates a juridical act or document and occasionally makes it secret. The Sacrament of the Eucharist. The Holy Eucharist completes Christian initiation. Those who have been raised to the dignity of the royal priesthood by baptism and configured more deeply to Christ by confirmation participate with the whole community in the Lord's own sacrifice by means of the Eucharist. The more or the frequent we receive the sacrament of the Eucharist, mas may laban po tayo. The more frequent yung pagtanggap po natin sa Eucharistia, meron po tayong kalasag o panlaban sa masama. Sa ngayon po, hindi pa tayo makapagsimba physically. At least you attend Mass over the radio, TV, or social media, or internet, and you pray the spiritual communion. We just hope and pray that things shall be better para po makasimba po ang marami po sa atin at makatanggap po tayo physically ng communion na magpapalakas po sa ating katawan kasi kailangan po yan sa ating battle against the enemy. Meron pong dinadasal yung mga pare before communion, the private prayer of the priest before communion. Sabi po, let me share with you. Sabi po, Lord Jesus Christ, Son of the living God, who by the will of the Father and work of the Holy Spirit, through your death gave life to the world, free me by this, your most holy body and blood, from all my sins and from every evil, and keep me always faithful to your commandments, and never let me be parted from you. Ito po yung private prayer ng priest, asking for protection coming from the Eucharist. Since po na naging exorcist po ako, talagang pinipray ko po ito wholeheartedly, kasi ang Eucharistia pala ay nagbibigay sa atin, hindi lang ng lakas sa ating katawan at kadalawa, kundi protective power against the evil one, against the influences of the devil in our life. Pangapat pong sakramento, we discussed a while ago yung sacraments of Christian initiation po, baptism, confirmation, and then the Eucharist. The fourth is the sacrament of penance, yung pong pagkukumpisal. We call this a sacrament of penance kasi may pagtitika sa ating makasalanan. Talagang pinagsisisihan natin ng marubdob, ng taos sa puso ang ating makasalanan. At kailangan po yang penance, pagsisisi para sa ating pagbabagong buhay. It is also called the sacrament of reconciliation o pakikipagkasundo. Kasi nga sa pamamagitan ng sakramentong ito, nababalik ang ating nasirang ugnayan sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa-tao, sa pamamagitan po ng kasalanan. Nagkakaroon po ng lamat yung ating relationship sa Panginoon. But to the sacraments, we are being reconciled to God and to our church and to other people. Napakahalaga po ng sacrament of penance ng pangungumpisal sa ating spiritual warfare. Mahalaga po ito. Bakit po? Because unrepented sin is one of the biggest spiritual opening of the devil in man's life. It disposes man to various demonic influences. Kaya mahalaga po na nagkukumpisa ng tao. Kapag may lumalapit po sa amin, people seeking for spiritual intervention, we also ask them, when was the last time did you confess? And the person would say, hindi ko na po matandaan. Ibig sabihin po, sobrang tagal na talaga na hindi nakapagkumpisal. At kapag matagal na po talagang hindi nakapagkumpisal, mas malaki ang posibilidad ng panggugulo ng demonyo sa buhay ng tao. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, at least once a year ay makapagkumpisal po tayo. Pero pwede naman din pong monthly,
every 2 months or quarterly, depende po sa atin pong pangailangan. Sana po baglang makalipas ang isang taon na hindi man lang tayo nakapagkumpisal, because unrepented sin is considered as one of the biggest spiritual opening ng devil sa ating buong buhay. And through the sacrament of penance or confession, we loosen, luwag natin ang pagkapit ng demonyo sa buhay natin. And aside from being forgiven from the past sins, we also receive the grace of healing of the soul and strength to resist temptation to the sacrament of penance. Nagbibigay po sa atin ng kagalingan sa ating kaluluwa, at hindi lang po yun, hindi lang healing of soul, kasama na rin yung strength para ma-resist natin, makatanggi tayo sa lahat ng temptations, sa lahat ng tukso ng masama sa atin pong paligid. That's why, very important po sa ating spiritual warfare ang sakramento ng kumpisal.